ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap ibalik ang nawalang respeto sa sarili. Ngunit kung may pamilya kang mapagmahal, hindi ito magiging imposible. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang nawala ng respeto sa sarili mo dahil sa iyong pagkabigo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng mga nakatutok sa iyong programa. Ako po si Karim. Ipinangalan ako ng tatay ko sa paborito niyang professional at legendary basketball player. Pangarap kasi ng tatay ko na maging professional basketball player din ako, pero hindi ko naman kinahiligan ng sport noong bata pa ako. Papa Dudut, hindi ko na lamang po babanggitin kung taga saan ako para na rin sa privacy ng pamilya ko. 54 years old na po ako ngayon, pero yung ikakwento ko sa inyo ay nagsimula noong 30 years old pa lamang ako. Papa Dudut, may asawa na po ako at tawagin na lang natin siya sa pangalang Dalia. 1 taon ang agwat ng edad namin. Nagpakasal kami pagka-graduate ng college at nagkaroon din naman kaagad ng magandang trabaho. Entry level na geodetic engineer ako noon. Malaki rin naman ang sinasahod ko at sumasapat naman yon para sa pamilya ko. Noong nabuntis si Dalia ay saka naman may nangyari sa pamilya namin. Umalis ang tatay ko at basta na lamang iniwan si nanay. Hindi ko alam kung anong dahilan ni tatay sa pag-alis niya. Kaya naman noong magbuntis na si Dalia ay hindi ko maiwasang kabahan, Papa Dudut. Natatakot kasi ako noon na baka matulad din ako sa tatay ko. Naging isang malaking tanong sa isipan ko kung kakayanin ko bang panindigan ang pagiging isang mabuting ama o baka sukuan ko na lang din ang pagiging haligi ng tahanan tulad ng ginawa ng aking ama. Bukod kasi sa pag-aalaga sa asawa kong nagdadalang tao na, ako rin ang nag-alaga sa nanay ko na sobrang naapektuhan sa paghihiwalay nila ng tatay ko. Napilitan na rin kaming lumipat sa bahay ng mga magulang ko para masamahan siya, Papa Dudut. Naging isang anak lang kasi ako kaya walang ibang dadamay kay nanay kundi ako lamang. Madali pa lang naman para sa amin ang lumipat dahil hindi pa nakakapanganak si Dalia. Yung sariling bahay naman namin ng misis ko ay binibisita ko na lamang 2 beses sa isang buwan para hindi tuluyang mapabayaan. Maayos naman ang sitwasyon namin nung una, Papa Dudut. Pero sa katagalan ay unti-unti na rin akong nabigatan sa responsibilidad ko sa nanay ko at sa asawa kong malapit ng manganak ng panahong yon. Nang ikwento ko yon sa kaibigan ko na si Von, ay doon na nagsimula ang mas malaki pang problema, Papa Dudut. Salamat sa pagpunta pare ah. Sus, pwede ko ba naman makalimutan yung birthday mo? Kung sakaling nakalimutan mo, magkalimutan na rin tayo. Uminom na lang tayo. Bukas trabaho na naman. Uy, sa lalim ng buntong hininga mo, parang ayaw mo na magtrabaho ah. May problema ba? Yun na nga pare. Alam ko naman kung gaano tayo kabisi sa trabaho. Minsan, malalayo pa yung location na sinusurvey nating lupa. Kaya pagod na sa biyahe tuwing uuwi sa bahay. Tapos pagdating ko, aasikasuhin ko pa yung asawa ko at yung nanay ko na nagpapakalunod sa lungkot dahil sa buwisit kong tatay. Pre, magiging tatay ka na rin. Kapag nakapanganak na si Dalia,
Madadagdagan pa yung responsibilidad mo kaya dapat handa ka na. Yun na nga iniisip ko eh. Paano kung hindi ko kayanin? Baka matulad lang din ako sa tatay ko. Mangyayari lang yun kapag hinayaan mo. Kahit may pag-aalangan ako, hindi ko tutularan yung ginawa niya pare. Ay, kung kailan matanda na sila ng nanay ko, saka pa niya naisipan magloko. Walang kwenta. Uy, huwag ka namang ganyan sa tatay mo. Bago naman nangyari yun, naging mabuting ama rin naman siya sa'yo, di ba? Oo, pero hindi niya pa rin naman napanindigan. Kung nagawa niya ipagpalit yung nanay ko sa ibang babae, nasaan yung pagmamahal na dun? Kahit naman may sarili na akong pamilya, hindi ko pa rin gugusto yung magkahiwalay sila. Gusto ko pa rin na buo kami. Naiintindihan naman kita pero hindi kasi natin kontrolado yung mga desisyon ng mga magulang natin eh. Ay, pero alam mo pare, ang magagawa mo na lang talaga ngayon iparamdam sa nanay mo na hindi siya nag-iisa. Iparamdam mo na nandiyan ka palagi para sa kanya. Mas kailangan ka niya ngayon. Yun naman talaga ang ginagawa ko eh. Pero hindi rin pala ganun kadali. Lalo na ngayon. Kailangan ko rin paghandaan yung pagiging tatay ko. Ikaw ba pre? Paano ka nag-adjust nung first time niyo palang na misis mo magka-baby? Naku pare, ganyan-ganyan din ako sa'yo nung una. Nakakatakot naman kasi talaga yung responsibilidad, di ba? Pero nung tumagal-tagal na, na-realize ko na masaya rin naman pala. Lagi akong puyat kasi tinutulungan ko rin si misis na mag-alaga. Pero nung tumagal-tagal, hindi ko na namamalayan na nakakasanayan ko na pala. Pero paano mo nagagawa magpuyat? Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng antok? Huwag mo na itanong pare. Baka di mo magustuhan pag nalaman mo. Bakit naman? Pre, kape o energy drink lang talaga iniinom ko para di ako agad antukin. Hoy, hindi mo ako maloloko. Umiinom din naman ako ng mga yan pero inaantok pa rin ako. Baka kasi husga mo ako pag sinabi ko sa'yo yung totoo eh. Bakit? Sabihin mo na lang kasi. Para namang hindi tayo tropa eh. Yung totoo pre, hindi lang talaga energy drink o kape yung tumutulong sa akin. Huwag mo sabihin nagdadrugs ka. Oo, pero kontrolado naman. Kailangan ko lang talaga yun pero hindi ko naman inaabuso yung paggamit. Ikaw, gusto mo ba subukan? Pare naman, alam mo pag-aawain lang namin yan ni misis pag nalaman niya. Nakita mo ba kami nag-away ng misis ko? Hindi naman, di ba? Alam niya yung ginagawa mo? Siyempre hindi niya alam pare. At hindi niya malalaman kung mag-iingat ako. Kung di ko nga sinabi sa'yo, di mo naman malalaman na gumagamit ako eh. Di ba? O ano pre? Kung interesado ka, sabihin mo lang sa akin. Natatakot ako pare. Baka mayari tayo dyan, mahirap na. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman natin naabusuhin eh. Wala namang makakaalam nito. Nakakahiyaman pero gusto ko sanang subukan. Basta, hindi tayo sasabit ha. Nakadepende yun sa'yo pare. Kasi ako, matagal ko na itong ginagawa pero naging maingat naman ako. Kaya sana, ganun din yung gawin mo. Papadudot aaminin ko nakabado ako nung sinabi ko kay Von na gusto ko ring subukan yung ginagawa niya. Binalaan naman niya ako at hindi siya nagkulang sa pagpapaalala na huwag kong abusuhin ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kapag hindi ko raw kasi nakontrol ang sarili ko ay hindi lang buhay ko ang masisira, kundi pati na rin ang pamilya ko bago pa lamang nabubuo. Pero nang tumagal-tagal na ang lahat ng paalala ni Von ay nawala ng silbi nang unti-unti na akong malulong. Ang tanging mahalaga na lamang sa akin noon ay kung paano ko matatakasan yung pagod at hirap na nararanasan ko sa pang-araw-araw. Ayoko nang mag-isip ng problema pero sa kabilang banda ay hindi pa rin naman ako nagkulang sa responsibilidad ko sa pamilya ko. Muli akong binalaan ni Von at sinabi niya na kung makakasama lang yun sa akin ay itigil ko na ang paggamit. Pero parang naging bingi na ako sa mga sinasabi niya ng panahong yon. Yung isang beses ay nasundan pa ng nasundan hanggang sa tumanggi na si Von na pagbigyan ako. Hindi raw kasi kakayanin ng konsensya niya kung mapapahamak ako ng dahil sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Sa kabila ng pagtanggi ng kaibigan ko ay hindi pa rin ako sumuko noon na pagbigyan niya ulit ako. Araw-araw akong pumupunta sa bahay niya kahit na naroon ang misis niya.
Nagalit sa akin si Von dahil sa pagiging agresibo ko. Hindi niya nagustuhan na ako pa mismo ang nagpupunta sa bahay niya para makakuha ng supply na kailangan ko. Hindi naman sumusobra ang ibinibigay niya. Hindi rin ako nagtitira at nagtatabi noon sa bahay namin sa takot ko na makita yon ng asawa ko. Hanggang sa dumating muli yung pagkakataon na tumanggi na si Von Papadudut. Pare, ano na? Nasaan hinihingi ko? Pare naman, di ba sinabi ko nang di na ako magbibigay sa'yo? Magbabayad naman ako eh. Kahit na. Hindi naman to tungkol sa bayad eh. Yung problema dito ay yung pagpunta-punta mo sa bahay ko. Hindi mo ba naisip na ipapahamak mo ako sa misis ko? Pasensya ka na pare. Hindi ko naman gustong nag-aaway kayo eh. Anong hindi? Yun na nga yung nangyayari dahil sa ginagawa mo. Pasensya na. Kailangan ko lang talaga eh. Alam mo naman di ba? Nakapanganak na si Dahlia. Kailangan ko rin siyang tulungan sa pag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ko magagawa yun kung wala yung hinihingi ko sa'yo. At sa tingin mo hindi makakahalata ang misis ko sa pagpunta-punta mo sa bahay? Pare, mag-isip-isip ka naman. Bigyan mo na kasi ako ng marami para hindi na ako pabalik-balik sa bahay mo pag nauubos na yung sa akin. Wala na ako may bibigay sa'yo. Huwag ka naman magbiro ng ganyan pare. Sige na oh. Kailangan ko yun. Sinabihan na kita nung una pa lang na huwag kang dedepende doon. Di ba? Kontrolado mo dapat yung paggamit mo. O tapos ngayon, hinahanap-hanap mo na. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukhang wala ka na sa katinuan. Hindi ko kailangan ng sermon mo, Von! Hoy, huwag mo kasigawan ha. Gusto mo ba talaga mag-skandalo rito? Sige, bahala ka. Ipagsigawan mo pa ng malaman ng mga tao na lulung ka na para dakpin ka na lang ng mga pulis dito. Sa tingin mo ba makakasama mo pa yung pamilya mo pag nangyari yon? Kung wala kang dala ngayon, pupunta ako sa bahay mo. Mamayang gabi, mga 12:00. Ang kulit mo naman eh. Sinabi ko na nga di ba? Wala na akong maibibigay sa'yo. Hindi pwede. Anong hindi pwede pinagsasabi mo? Pwede pare. Pwede mong ihinto yung paggamit mo. Maawa ka sa sarili mo. Ayoko rin naman na mapahamak ka eh. Sana talaga hindi ko na lang sinabi sa'yo yung tungkol dun. Sana sinarili ko na lang kung alam ko na yun din naman na magpapahamak sa'yo. Nag-iingat naman ako. Kaya sige na oh. Kahit isa na lang. Kailangan ko na talaga ngayon. Pare, hindi na nga pwede. Makakahalata na yung misis ko eh. Iba na nga tingin niya sa atin nung huling pumunta ka sa bahay. Kung bakit ba naman di mo mapigilan yung kaadikan mo? Ni minsan hindi naman nangyari sa akin yan. Ibig sabihin lang nun, sumobra ka na. Kaya utang na loob, wag ka nang pupunta ulit sa bahay. Paano ko? Palibasa ikaw, may mapagkukunan ka o gugustuhin mo. Tumigil ka na, Karim. Pati trabaho mo naapektuhan eh. May iba na nakakapansin sa pagbabago ng kilos mo. Pati ang pamumula ng mga mata mo. Hindi na uubra yung pasuot-suot mo ng shades tuwing lumalabas ka. Kapag nalaman ng boss natin yung ginagawa mo, matatanggal ka sa trabaho. Malaking kasiraan sa opisina yung pagkakaroon ng isang drug addict sa mga engineer. Wow! Galing mo magmalinis ah. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila na ikaw yung nagsusupply sa akin? Sira ulo ko talaga eh, no? Siraan ako pero kailangan ko ng supply ngayon. Bibigyan mo ba ako? Pareho tayong mawawalan ng trabaho. Huwag mo akong daanin sa pananakot mo. Kung gusto mo, sa iba ka kumuha. Bahala ka maghanap. Wala ka nang aasahan sa akin. Hihinto na ako sa paggamit. At ikaw, bahala ka kung plano mong sirain yung buhay mo. Papadudot gaya nga ng sinabi ni Von ay hindi na niya ako muli pang pinagbigyan. Ipinangako na raw niya sa sarili niya na hihinto na siya sa paggamit. Pero kung kailan handa na siyang magpakatino at baguhin ang buhay niya ay saka naman siya binawian ng buhay. Dahil nga matagal na siyang gumagamit ay nagkaroon ng damage ang utak niya at yun na rin ang naging sanhi ng pagkamatay niya, Papadudot. Nalungkot ako sa pagkawala ni Von. Hindi ko kasi akalaing mangyayari sa kanya yon. At bago pa siya mawala ay nagkaroon pa kami ng samaan ng loob dahil sa pagkalulong ko sa ipinagbabawal na gamot. Dahil sa mga nangyari kahit mahirap ay pinilit ko ang sarili ko na huminto na rin sa paggamit. Doon ko naisip kung anong mangyayari sa mag-ina ko at sa nanay ko kapag nawala na ako.
Nagplano ako noon na pumasok sa isang rehabilitation center pero nag-alangan ako dahil kapag ginawa ko yon, malalaman na ng asawa ko ang lahat. Natakot ako sa posibilidad na iwan niya ako at ilayo sa akin ang anak namin kaya hindi ko yon itinuloy. Bagay na pinagsisihan ko rin ng sobra. Makalipas lang kasi ang ilang buwan ay nagsimula na naman ako sa patikim-tikim hanggang sa muli na naman ako papadudot na malulong sa droga ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi nga natuloy ang plano ko noon na magbagong buhay na. Parang napakahirap kasi sa akin na layuan ang tukso nang makakakilala ako ng mga taong sa tingin ko ay masasandalan ko ng panahong yon. Sa pagtatanong-tanong ko sa mga bar na napuntahan ko ay muli akong nakakuha ng supplier. Sa pagkakataong yun ay parang mas naging malaya ako sa paggamit dahil hindi nila ako tinitipid. Basta tamang halagang ibinabayad ko ay wala kaming nagiging problema. Gaya nga ng dati, naging maingat pa rin po ako. Pero sa pagkakataong yon ay mas naging sabik ako. Umabot na yon sa punto na nabawasan ko na rin ang savings namin ng asawa ko. May ilan na rin sa mga katrabaho ko ang diretsahang nagtatanong kung gumagamit ba ako. Sino ba naman kasi ang hindi magtataka? Kung umaga pa lamang ay nakasuot na ako ng shades at hindi ko yon tinatanggal hanggang sa matapos kami sa pagsusurvey. Hindi na rin nila ako nakakausap dahil kadalasan mas pinipili ko na lamang ang mapag-isa. Para bang wala akong kagana-ganang magtrabaho noon at makipag-usap sa iba. Hindi ko naman akalain na hindi lang pala yung mga katrabaho ko ang nakapansin ng pagbabago sa akin. Napapadalas na rin kasi ang pangungumusta sa akin ng misis ko na hindi naman niya laging ginagawa mula noong ikasal na kaming dalawa. Hanggang sa dumating na nga yung araw na kinakatakutan ko, papadudot. Oh, mahal. Gabing-gabi na. Bakit naglalaba ka pa? Pwede namang ipagpabukas na lang yan. Katatapos ko lang magkape. Ano? Hindi naman kita inaalok ng kape. Ang sabi ko, bakit naglalaba ka pa ng ganitong oras? Para wala ka nang gagawin bukas. Mauna ka na matulog. Hayaan mo na lang ako rito. Tsaka, maglilinis pa ako ng banyo mamaya. Kung gusto mo, magsaing na rin ako para sa almusal natin bukas. Wala ka bang balak matulog? O baka naman hindi ka na talaga natutulog? Matutulog din ako mamaya. Kaya sige na, bumalik ka na ron. Hindi kasi ako komportable na may nanonood sa akin habang naglalaba ako. Hindi. Sabay tayong matutulog ngayon, Karim. Itigil mo na nga yan. May bukas pa para dyan. Ang kulit mo naman eh. Matulog ka na. Kaya ko na to. Ako nang bahala sa lahat. Tinutulungan ka na nga sa mga gawain dito pero parang mali pa rin sa'yo. Walang mali sa pagtulong mo sa akin sa mga gawain dito. Malaking bagay nga yan eh. Yun naman pala eh. Pero parang hindi ka na normal. Paano hindi normal? Yan! Yung mga kinikilos mo. Nakakapanibago. Alam mo, ikaw yung hindi normal eh. Ikaw na nga yung may asawang matino, maalaga at masipag magtrabaho pero parang hindi ka pa rin masaya. Alam mong hindi yun yung pinupunto ko. Tapatin mo nga ako. May nagawa kang kasalanan ano? Kasalanan? Ano naman magiging kasalanan ko sa'yo? Nag-withdraw kasi ako kanina ng panggastos dito sa bahay. Binawasan ko yung savings natin. Pero napansin ko na parang ang laki na nung nabawas. May pinagkakagastusan ka ba? Wala. At mas lalong hindi ko binabawasan yung savings natin. Hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin eh. Kung may importante kang binili o binabayaran, wala namang kaso sa akin yon. Pero sana naman, sabihin mo pa rin sa akin. Huwag na natin pag-usapan yan. Kailangan natin pag-usapan. Dali, ano ba? Hindi mo ako kailangan pagtaasan ng boses. Tulog na yung anak natin at saka si nanay. Konting respeto naman. Wes, tigilan mo na ikakatanong sa akin. Hindi ako nagda-drugs. Ano? Anong sinabi mo? Matulog ka na.
Matulog ka na! Sabi ko kasi sa'yo matulog ka na. Hindi ka nakikinig. Hindi. Sa'yo na mismo nang galing eh. Hindi naman kita tinatanong kung nagda-drugs ka. At hindi mo yung masasabi kung hindi ka gumagamit. Karim naman! Sabihin mo na sa akin yung totoo. Nakikita mo ba yung itsura mo? Kahit itanggi mo yung sa akin ngayon, mahirap ng paniwalaan. Mahal, magpapaliwanag ako. Alam mo, matagal na ako nagdududa sa'yo eh. Pero ginagampanan mo naman yung pagiging padre de pamilya mo, kaya pinipilit kong burahin yun sa isipan ko. Kasi akala ko, kailangan mo lang talaga yun. Pero nung nakita ko kung gaano nakalaki yung nabawas sa savings natin, dun ko na naisip na hindi na to tama. Kailan ka titigil, ha? Kapag walang-wala na tayo? Mahal naman. Huwag mo ako matawag-tawag na mahal. Kasi kung mahal mo ko at yung anak natin, hindi mo kami ilalagay sa alanganin dahil dyan sa kaadikan mo. Please, mahal. Umalis ka na rito. Kung hindi ka aalis, iiwan ka namin ng anak mo at sisiguraduhin ko na hindi mo na kami makikita kahit kailan. Papa Dudut, alam ko naman na imposible talagang mailihim ko kay Dalia ang ginagawa ko. Natakot ako na iwanan ang asawa at anak ko kaya kahit mahirap para sa akin ay muli akong huminto sa paggamit. Pero kahit ginawa ko na yon, ay huli na rin pala ang lahat dahil natanggal ako sa trabaho matapos magpositibo sa drug test. Dahil sa kondisyon ko noon ay nahirapan ako makapagtrabaho. Doon ko napagtanto kung gaano kalaki ang nawala sa akin, Papa Dudut. Iniwan ako ng asawa ko, umuwi sila sa probinsya sa mga magulang niya at gustuhin ko man silang puntahan noon ay hindi ko magawa dahil wala akong mukhang maiharap sa mga biyanan ko. Isa pa'y wala na rin akong matinong trabaho at sarili ko na lamang ang kayang tustusan ng maliit na halagang kinikita ko mula sa kung ano-anong racket. Hindi ako kinukonsinti ng nanay ko at sinusuportahan pa niya ang desisyon ni Dalia na hiwalayan ako at pinalayas na rin ako sa bahay niya. Mabuti na lamang at may sarili na kaming bahay ng misis ko na naipundar bago kami lumipat sa bahay ng nanay ko. Malaki ang naitulong noon sa akin kasi hindi ko na kailangang mangupahan pa. Akala ko ay magsisilbing aral na sa buhay ko ang mga nangyari sa akin. Pero makalipas lamang ng ilang buwan ay muli na naman akong napalapit sa tukso. Mag-isa lang kasi ako sa bahay at halos lamunin na rin ako ng matinding kalungkutan. Kaya para matakasan yon ay gumamit muli ako. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ko na talaga nakontrol ang paggamit at naospital ako matapos mag-collapse. Mabuti na lamang at hindi ako natiis ng nanay ko ng panahon na yon. Ginawa niya ng paraan ang lahat ng gastusin sa ospital. Sa sobrang hiya ko noon sa kanya ay halos hindi ko siya matitigan sa mga mata niya. Kaya pagkalabas ko ng ospital ay ako na mismo ang voluntaryong pumasok sa isang rehabilitation center. Laking tuwa ko noon dahil nang unti-unti ako makarecover ay binisita ako ng asawa ko, Papa Dudut. Mahal, kumusta ka? Yung anak natin, nasan siya? Iniwan ko muna sa nanay mo. Tsaka ayos lang naman ako. Ikaw ba, kumusta ka dito? Eto, nakakapag-adjust na. Sana nga tuloy-tuloy na to para makalabas na ako rito. Miss na miss ko na kayo ni Carl. Excited na nga siya sa pag-uwi mo eh. Nag-aabang pa ng pasalubong. Huwag ka mag-alala. Darating ka rin doon. Basta ituloy mo lang yung magagandang ginagawa mo dito. Sabi nga nung counselor ninyo, bumubuti ka na raw eh. Baka nga hindi ka na raw abutin dito ng isa pang buwan. Ako pa ba? Saka pinagbubutihan ko talaga dito. Para magkaroon na ulit ng pogi sa bahay. Ikaw talaga, nagawa mo pa magbiro. Mas okay nga yun eh. Kesa naman magpakalunod ulit ako sa matinding lungkot. Hindi naman kailangan mangyari yun eh. Basta magpagaling ka lang at paglabas mo, naghihintay lang kami ni Carl. Si nanay nga pala, kumusta siya? May nakukwento ba siya tungkol sa akin? Yung totoo, nung nasa ospital ka, nagkakausap na talaga kami ni nanay. Tinatawagan niya ako, tapos nasabi niya lahat sa akin. Ginawa niya yun?
Oo, humingi rin siya ng tulong para sa mga gastusin sa ospital. Huwag ka sana magagalit ha, pero binigay ko na sa kanya yung natitira sa savings natin. Bakit naman ako magagalit? Mas dapat ako mahiya. Kasi para sa inyo na dapat ni Carl yun pero ginamit niyo pa para sa akin. Hayaan mo na. Asawa pa rin kita at ama ka pa rin ng anak natin. Kaya hindi ako nagsisisi na sa'yo ginamit yung pera. Pero sana hindi na maulit yun sa paglabas mo ha. Sana lumayo ka na talaga sa masamang bisyo mo. Sa susunod kasi na may mangyari ulit, baka hindi ko na kayanin. Kaya nga ako nandito ngayon. Gusto ko na magbagong buhay. Kung kinakailangan na lumipat tayo sa probinsya paglabas ko, gagawin ko yun para makalayo na ako sa tukso. Hindi ka naman talaga matutukso kung nag-focus ka lang sa amin. Hindi naman kasi porke nasa probinsya ka, mapapalayo ka na sa mga tuksong sinasabi mo eh. Kahit saan, meron yun. Ayoko na sanang sabihin to pero nangyari yan sa'yo kasi ginusto mo rin. Pasensya ka na talaga, mahal. Nahirapan lang talaga ako. Nagsabay-sabay kasi yung mga problema natin nun. Alam mo naman di ba? Naghiwalay na yung mga magulang ko. Kinakailangan ko rin alagaan si nanay. Alam ko lahat yun. Kasama mo ko, di ba? Pero yun na nga yung masakit eh. Kasama mo ko pero hindi ka nagsasabi sa akin. Sana sa akin ka nalang humugot ng lakas na kailangan mo para natulungan kita. Hindi yun naging dependent ka pa sa masamang bisyo na yun. Sinira lang nun yung buhay mo eh. Tsaka kami, muntik pa kaming mawala sa'yo. Kaya nga gusto ko nang makauwi. Gusto ko nang makabawi sa inyo. Sa lahat ng nagawa ko. Nanggaling ako sa bahay natin bago ako dumiretso dito. Naubos na pala lahat ng mga gamit na pinundar natin. At yung bahay, ang gulo-gulo, ang baho. Hindi magiging komportable doon yung anak natin kaya kay nanay na muna kami nakituloy. Pasensya ka na talaga. Ayos na yon. Pinaalam ko lang din naman sa'yo yung nangyari. Alam mo, wala na sana akong balak na puntahan ka eh. Pero naisip ko si Carl. Ayokong lumaki siya ng walang ama kaya yung panibagong chance na ibibigay ko sa'yo, sana hindi mauwi sa wala ha. Pangako yan. Paglabas ko, magpapakatino na ako. Oo nga pala, habang nandito ka pa, maghahanap muna ako ng trabaho. Nakausap ko na si nanay at pumayag naman siya na siya muna magbabantay kay Carl. Naiintindihan ko naman. Pasensya ka na. Wala pa akong magawa sa ngayon. Yang-hiya na ako sa'yo. Ano ka ba? Kaya ko to. Kaya natin to. Magiging maayos din ang lahat. Papadudot na buhayan ako sa sinabing yon ng asawa ko. Sa pagbalik nila ng anak ko ay parang mas lumakas ang loob ko at mas nagpursige na makarecover kaagad. Pero sa kabilang banda ay nakaramdam pa rin ako ng matinding kahihiyan. Totoo po yung sinabi ni Dahlia. Lahat ng gamit na naipundar namin sa sarili naming bahay ay nagawa kong ibenta para tustusan yung matindi kong pangangailangan noon para sa bisyo ko. Dala na rin yon ang pagkahumaling ko sa ipinagbabawal na gamot. Kaya naman nung pumasok na ako sa rehab ay pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik sa ganong klase ng buhay. Sumailalim ako sa isang therapeutic treatment para tuluyan na akong gumaling sa sakit na unti-unting sumira sa buhay ko noon. Ang retreat dorm ang nagsilbing tahanan ko ng panahong yon. Habang nasa loob ako ay nagpapagaling ako ng sobra. Ang saya ko nang makaranas ako ng affirmation. Doon kasi kinikilala yung mga disiplinadong mga pasyente. At proud akong sabihin na naging isa ko sa mga yon, Papa Dudut. Natutunan ko ang pagiging responsable sa loob dahil na rin sa iba't ibang task na meron kami doon. Nagkaroon ako ng sense at responsibility. Unti-unti ko na rin pong naibalik ang respeto ko sa sarili ko na minsang nawala dahil sa masamang bisyo. Pero pagkatapos ng ilang taon, hindi ko akalain, Papa Dudut, na darating na naman ang malaking pagsubok sa amin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, halos isang taon din ang itinagal ko sa rehab. Paglabas ko ay para ako nakalaya sa mabigat na pasanin na matagal ko ring dinala. Napakasaya ko noong ma-declare na ako na drug-free.
Laking pasasalamat ko rin noon na bukod sa pagbebenta ng mga gamit namin ay wala naman akong malalang nagawa sa mga tao sa paligid ko. Hindi ako nasangkot sa anumang gulo at hindi rin ako nanakit ng kahit na sino. Ang tanging naging problema lang noon ay yung addiction ko na hindi ko na nakontrol. Hindi naging madali para sa akin yung plano ko na maghahanap kaagad ng trabaho pagkalabas ng rehab. Pero hindi naman ako pinabayaan ng misis ko. Kaya habang wala pa akong trabaho, pinahiram niya ako ng puhunan para magnegosyo. Nagkaroon kami ng sarili naming computer shop at tumagal yon hanggang sa mag-high school na ang anak naming si Carl. Pero bago mag-high school ang panganay namin ay nadagdagan pa kami ng 2 anak. Laking pasasalamat ko sa Diyos nang muli akong nagkaroon ng trabaho at malayo yon sa naging trabaho ko noon at may kaliitan din ang sweldo. Pero hindi naman kami kinakapos. Malaki rin naman kasi ang kinikita ng computer shop. Dahil doon ay pinahinto ko na sa pagtatrabaho si Dalia para matutukan ang mga anak namin. Mas naging masipag ako sa trabaho. Naghanap na rin ako ng mga side hustle para sa dagdag na kita. Naging inspirasyon ko ang lumalaki ko ng pamilya. Pati na rin yung nanay ko na naka-move on na rin sa pangiiwan sa kanya ng tatay ko. Ibinuhos na lamang niya yung oras niya sa mga anak namin ni Dalia. Pero sa kabila ng mga magagandang nangyayari sa amin ay dumating pa rin ang isang problema. Hindi ko kasi akalain na mauulit pa yung pinagdaanan ko noon. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako ang biktima, Papa Dudut. Mahal, wala ka ba napapansin kay Carl? Napapansin na ano? Sa mga ikinikilos niya nito mga nakarang araw. Tapos lagi pa siyang late umuwi. Kamusta ba grades niya? Puwapasa ba? Ano ba namang klaseng tanong yan, mahal? Pinagdududahan mo ba yung kakayahan ng anak natin sa school? Masipag mag-aral si Carl. Kaya wala tayong dapat na ipag-alala. May tiwala ako sa kanya. Nakita mo ba yung grades niya? Pumapasok pa ba siya o baka naman hindi na? Sandali nga. Bakit ganyan ka kung magsalita? Sa tono mo parang sinasabi mo nang nagpapabaya ako sa mga anak natin Ikaw yung madalas nilang nakakasama. Buong araw na sa trabaho ko. Alam mo naman yun, hindi ba? Oo, alam ko yun. Pero hindi naman ako nagpapabaya sa mga bata gaya ng iniisip mo. Talaga? Alam mo ba kung bakit ganito na lang yung reaksyon ko? Hindi. Ay kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi talaga kita maiintindihan. Yung nangyari sa akin noon. Nakikita ko kay Carl ngayon. Ano? Totoo yung sinasabi ko. Yung madalas sa pag-uwi ni Carl ang 10 oras ng gabi. Yung pagkabalisa niya, lahat yun. Naranasan ko rin nung gumagamit pa ako, Dalia. Sigurado ka ba? Anong gagawin natin? Kakausapin ko siya. Ako nang bahala kay Carl. Kasalanan ko naman yun Kung hindi ko yung ginawa noon, hindi niya maiisipang gumamit ngayon. Hindi mo naman kailangang isisi sa sarili mo yung nangyari sa kanya. Kundi sa akin, kanino? Sa akin. May pagkukulang din ako dito. Aaminin ko, nakakainis isipin na sa lahat ng ginagawa ko. Nagkulang pa rin ako sa pagiging ina sa mga anak natin. Pero hindi naman yung mangyayari kung mas natutukan ko lang si Carl Sorry hindi ko alam Ay, mas mabuti pa. Huwag na lang tayo magsisihan. Alam naman natin kung ano kailangan natin gawin. Hindi masusolusyonan yung problema natin kung magtatalo lang tayo. Anong plano mo? Ipapasok ko siya sa rehab pagkatapos namin mag-usap. May tutulong ba ako? Mahal, nagawa mo na yung parte mo. Ako na to. Ako nang bahala kay Carl. Pinagdaanan ko na yung pinagdaraanan niya ngayon. Kaya alam ko kung paano siya pipigilan. Kung kinakailangan ko siya patigilin sa pag-aaral, gagawin ko. Pero sayang naman kung… Mahal, please. Ipagkatiwala mo na to sa akin. Ano pang habang magagawa ko? Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Hindi naman sa ganun. Baka lang kasi matenga ng matagal sa pag-aaral si Carl. Konting panahon na lang sana gagraduate na siya. Sa tingin mo ba makakapasa siya? Hindi siya pumapasok sa eskwela, mahal. Bago ko pa to sabihin sa'yo, nakausap ko na yung advisor niya.
Kaya nga kinumusta ko sa iyo yung Gracia kasi akala ko may alam ka na. Hinalungkat ko rin yung mga gamit niya kagabi at pinakita kong walang laman na sachet sa bulsa ng pantalon niya. Kaya sana, hayaan mo naman ako na makabawi sa lahat ng nagawa ko. Kahit dito man lang. Ano ka ba? Matagal ka nang nakabawi, di ba? Pero gusto ko itama yung pagkakamali ng anak natin. Kapag nagawa ko yun, dun ko palang masasabi na nakabawi na nga talaga ako. Papa Dudut, kahit nagalit ako sa ginawa ng anak ko, ay naiintindihan ko rin siya kahit papaano. Hindi ko naman kasi noon inilihim na naging drug addict ako at nagparehab bago ako nagkaroon ng bagong buhay. Nung kinausap ko ang advisor ni Carl ay nalaman ko na nabubuli na pala ang anak ko nang hindi namin nalalaman. Tahimik lang kasi lagi ang anak kong yon at hindi talaga ugali na magsabi ng mga problema sa amin. Imbis na magalit at parusahan ang anak ko ay kinausap ko siya ng maayos. Alam ko na hindi niya kailangan ng masasakit na salita. Hindi niya kailangan ng sermon para ipamukha sa kanya ang mga maling nagawa niya noon. Alam na niya yon sa sarili niya. Karamay ang kailangan niya. Kailangan niya ng taong makakaunawa sa mga pinagdaraanan niya. Kaya naman ang panahong yon ay hindi lang ako nagpakaama kay Carl. Kinausap ko rin siya bilang isang kaibigan. Halos mapaluha ako nang malaman ko kung gaano kalaki ang sama ng loob sa akin ng panganay ko. Parang dinurog ang puso ko nang malaman na pilit niya akong ipinagtatanggol sa mga kaklase niya pero hindi naman daw siya nilulubayan ng mga ito. At una nga niya naisipang gumamit ng pinagbabawal na gamot para makalimutan ang mga iniisip niya. Gusto raw niyang matakasan ang realidad. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na ipasok siya sa parehong rehabilitation center kung saan ako tuluyang gumaling, Papa Dudut. Galing ka raw sa rehab kanina, sabi ni nanay. Kumusta si Carl? Ayos naman siya. Namimiss na raw kayo. Nag-request na sana daw. Pagbalik ko dun kasama ka na. Ikaw naman kasi, hindi ka nagsabi na pupunta ka pala doon. E di sana nakita ko rin siya. Hayaan mo. Sa susunod, isasama na kita. Gusto nga rin sana makita ni Carl yung mga kapatid niya pero sabi niya, saka na lang daw pag matino na talaga siya. Kawawa naman yung anak natin. Sana ayos lang talaga siya dun sa loob. Mahal, dun din ako galing noon. Kaya alam ko na nasa maayos na kalagayan na siya. Alam mo, pagbalik niya rito, marunong na siya maglaba at maghugas ng plato. Talaga? Ibig sabihin ginawa mo rin yun noon? Aba, syempre. Kung alam mo lang kung gaano kami kadisiplinado ron, magiging proud ka talaga sa anak natin. Proud naman ako sa kanya tsaka sa iyo rin. Salamat, mahal. Kahit hindi naging madali yung laban ko noon sa rehab, iniisip ko lang na makakasama ko na kayo pag naging drug-free na ako. Nakakainip sa loob. Ilang beses ko rin inisip na lumabas na lang at hindi na ituloy yung pagpapagamot ko. Pero baka wala nang pagkakataong naghihintay sa akin kapag nagkamali ako ulit. Nung dumalaw ka, doon talaga ako nabuhayan Nakita ko naman sa iyo yung kagustuhan mong ayusin yung buhay mo. Kaya sino ba naman ako para ipagkait yung isa pang pagkakataon sa iyo? Binago ko ng karanasan kong yun. At kapag nakarecover na si Carl, gagawin ko lahat para talikuran niya na yung pagdodroga. Ang sakit lang isipin na hindi lang yung anak natin yung biktima ng masamang bisyo. Akala nila, solusyon sa problema yung sandali nilang pagkawala sa realidad ng buhay. Sa totoo lang, pag nasa sitwasyon ka na, hindi mo talaga maiisip yan Tingnan mo ako, naging dependent sa drugs noon at muntik ko pa yung ikamatay. Ang mahalaga, tapos ka na doon. Nalampasan mo na lahat yun. Bagong buhay na to para sa'yo. Para sa atin. Sobrang layo mo na sa pinagdaanan mo noon. Pero hindi ko pa rin maiiwasang isipin na nabigo ko sa parting hindi ko naisip na posible rin yung mangyari sa anak natin. Ay nako, tama na nga tong kadramahan natin. Ang mabuti pa, simulan mo na yung paglalaba. Kasi 2 basket na yung marurumi nating damit. Ano? Teka, bakit ako yung maglalaba?
Oh, huwag ka na magreklamo. Mamayang gabi, ikaw pa nakatoka sa paghuhugas ng mga plato. Pambihira. Binabawian mo talaga ako ah. Kilos na! Sana pala, hindi ko na lang sinabi sa'yo na ginagawa namin yun sa loob. Ah, ganon. Doon ka lang pala masipag ha? Gusto mo bang bumalik dun sa… Eto na, maglalaba na. Ba't parang masama ang loob mo? Mahal, hindi masaya maglaba. Kahit gawin ko pa yun ang bukal sa kalooban ko, hindi talaga masaya yun. Ipagluluto naman kita kaya sige na. Ay, mas madali pa magluto kaysa maglaba ng… Nagreklamo ka? Hindi ah, tatanong ko pa nga sana kung may iba ka pa papagawa eh. Gusto mo pa? Actually, marami pa naman. Mahal naman, di ka na mabiro. Papa Dudut, sa tulong ng asawa ko ay mas naging magaan na ang sitwasyon namin. Natuto kami magtiwala sa isa't isa. Tungkol naman sa anak naming si Carl, kumpara sa akin ay mas mabilis ang naging recovery niya. Hindi nga nagtagal ay na-declare na rin siya na drug-free. Isa yon sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko. Ako ang sumundo sa kanya at nang makabalik siya sa amin ay hindi na namin muli pang pinag-usapan ang tungkol sa pagkalulong niya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakapagtapos na ng pag-aaral ang anak ko at isa ng ganap na geodetic engineer. Nabigo man ako sa propesyong nasimulan ko, siya naman ang nagpatuloy noon, Papa Dudut. Nagpaplano na rin siya na magkaroon ng sariling pamilya. Tungkol naman sa tatay ko ay hindi na ito muli pang nagparamdam sa amin, tuluyan na talaga kaming kinalimutan. Pero kahit na ganoon yung nangyari, nakikita ko naman na masaya na ang nanay ko at tanggap na rin niya ang mga nangyari. Papa Dudut, kung nawalan man ang pag-asa na magkasama ulit kami ng tatay ko ay masasabi ko naman na hindi ko binugo ang panganay ko at kahit madilim yung pinagdaanan naming mag-ama nang minsan kaming maligaw ng landas. Marami pa ring magagandang pangyayari na pinili namin na magbagong buhay. Yung pagmamahal ng isang pamilya ang nagsilbi naming lunas. Doon ko nga napagtanto na kaya naman palang solusyonan ang problema na hindi tinatakasan. Kailangan lang pala ng sapat na tapang para harapin ang mga problema na may katatagan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sakaling mapili po ninyo ay sobra ko po itong ipagpapasalamat. Maraming salamat po, Papa Dudut, at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Mabuhay po kayo and God bless sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Karim. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.